So, pag may masamang ani, ibig sabihin masama ang tanim. Hindi pwede magsinungaling. Sa bukid, pag anihan ng palay, ang inani mo ang pangit na bigas, hindi pwede magsabi yung nagtanim na ang ganda po ng tanim namin bigas dyan eh. Bakit pangit ang lumabas? Kasi yung ani mo ang nagsasabi kung ano ang yung tinanim. O nagtanim ka ng isang buto sa lupa, tumubo, namunga, mangga pala. Sasabihin mo, hindi, ang itinanim ko po dyan, chiko. Pwede ba naman nagtanim ka ng chiko, mangga yun, tutubo dyan? So kung gusto mong malaman kung anong itinanim, tingnan mo lang kung ano yung bunga. Let's spiritualize a bit, mga kapatid. Ano ang mga inaani nyo ngayon sa buhay? Isa lang ang totoo. Tanggapin nyo man o hindi, itanggi nyo man o hindi, yan ang tanim nyo. Kaya sabi ni Julie Andrews doon sa matandang-matandang pelikulang Sound of Music, nung sobrang gumaganda ang buhay niya, sabi niya, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Dahil bakit ako umaani ng ganito kabuti? Konting tao ang aamin na kaya siya naghihirap ngayon, yun ang tanim niya. Na kaya siya ngayon nahihirapan, kasi may pinahirapan din siya. Bihira ang aamin nun kasi bihira ang nakakabatid ng katotohanan tungkol sa ating mga sariling puso. Laging akala natin ang bait-bait natin. Tama tayo, mali yung kalaban natin. Tayo yung mahusay, sila yung hindi mahusay. Tayo yung makadiyos, sila yung masama. Pero tingnan mo bunga. Kasi sa bunga nagkakatalo. Anong bunga sa buhay mo? Ano ba, hirap na dahop ka. Ibig sabihin, wala ka mga itinanim na tama para guminhawa ka ngayon. Kahit pa akala mo ang bait-bait mo, dakila ka. Pero hindi naman lahat ng kabaitan, ibig sabihin luluwag ka sa buhay. Dapat may itinanim ka, may mga investment ka. Meron kang mga impok, meron kang mga ginawang tama. You invested in things, in trade, or in people who will now probably provide for you. Pero kung wala kang inaani, kasi wala kang tanim. Kung umaani ka ng malungkot, mahapdi, yan ang tanim mo. Kailangan nating tanggapin yon para hindi maging huli ang lahat. Na kung sakali man na nakalipas na yung panahon na nakapagtanim tayo ng masama, pero na-realize natin ngayon, pinagsisihan natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos, at kahit konti na lang natitirang panahon sa ating buhay ay nagsimula pa rin tayo magtanim ng mabuti, God will honor it and will return good things to you, not because you planted good things in the past, but because you will now harvest from what Jesus planted for you. Pwede ka lang magpasakop, makinabang sa ginawa ni Kristo kung unay tatanggapin mong, oo nga, kulang ka, may kasalanan ka talaga, magpapasakop ka sa Kanya, hihingi ng tawad, at tsaka mo ngayon tatanggapin yung gantimpala na dapat ay para sa Kanya dahil siya yung naghihirap, pero tatanggapin mo dahil siya iyong tagapagligtas. Pero habang on denial ka, if you are in denial, if you continue to justify your own actions, and if you continue to wonder why bad things are happening to you while you think that you are the best person on earth, then no blessing will come your way. Kailangan mo na ang pagbabagong loob. Repent first. Dapat muna nating tanggapin, kilalanin natin pagkakamali. At pagka nakita na natin yun at tinutuwid natin, doon pa lang tayo lalapit sa trono ng biyaya ng Diyos para tanggapin natin ang mga pagpapalang di naman tayo karapat dapat tumanggap. Pero alang-alang kay Jesus ay pwede nating tanggapin. But you begin with realization. You begin with enlightenment about your own bad seeds that you planted. And you need to repent. Sabi nga ng matatanda, ang santol ay hindi namumunga ng mangga. O kahit ano pang substitution ang gawin nyo ng mga pangalan ng prutas. Pagka bunga niya ay santol, santol ang tanim. Pag hindi maganda ang nangyayari sa buhay natin, yun ang tanim. Liban na lang sa mangilang-ilang kaso that you are under trial.